Oh, sobrang init. 3:40 na pero hindi pa kami nakakalahati. Sobrang init guys, malayo pa kami. Yung mga kasama ko. Pawis na yung mga kasama ko. Oh. Yan. So malayo pa yung lalakarin namin para makarating doon sa bahay nila. Ayan na guys, dumating kami ng kakarating ko lang ng eksakto 5 PM. Galing tayo sa Purok Beatilis ng 3 PM tapos ngayon karating kami dito ng 5 PM. So andito na tayo sa bahay nila. Sa bahay ng paggawa natin. Ayan, may mga tao na. Sobrang nakakapagod. Pagdating ko dito ay agad akong pumunta sa bahay ng may-ari ng lupa na ito para naman magpaalam tayo na ipagawa natin ang bahay ng lolo ko. Umayag naman siya dahil sila lolo ayaw niya namang umalis dito sa area niya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa kabutihan niya. Pagkatapos naming mag-usap ay umalis ako para maghanap ng kalakat. Papasalamat ako sa mga kapitbahay namin dahil hindi nila ako pinapabayaan. Sinasamahan nila ako sa lahat ng oras. Ganito nila ako inaalagaan sa tuwing pumunta ako dito sa bukid. At ito na yung kalakat na pinapagawa ko. Tingnan nyo naman kung sinong gumawa. First time kong nakita ang bata nito, tinanong ko yung nanay niya kung Amerikana ba ito. Dahil sobrang puti niya at sobrang ganda. At tingnan nyo naman, sa mura niyang edad, marunong na siyang gumawa ng kalakat. Tuwang-tuwa ako habang pinapanood ko yung video niya. Hindi lang ako nagandahan, humanga pa ako sa kanyang talento. At syempre, handang-handa na rin yung mga interviewin natin. Salamat po kayo kay nisugot po ka nga dili sila magtukod sa ilahang gamay nga balay. No? So mao ni si Fe, mao ni ang magpanday sa ilahang gamay nga balay. Ang tagiya sa makina sa sinso ana. So salamat po kaayo. Kinabukasan nito ay sinimula na nila ang paggabas ng kahoy. Ganito sila ka-active sa oras na kailangan ko sila dito sa bukid. Kaya nga kahit makulit sila minsan, ay masaya pa rin ako dahil sa mga kabutihan na binigay nila sa akin sa oras na andito ako sa bukid. Yan lang muna.